Electown EA-508. Ayan, transformer nya, ENI. So ano to guys, 50-050 yung kanyang output para sa main amp. Tapos 12 volts, 0-12 volts para sa yung surround. Ayan. Tapos siyempre yung sa control. Okay. Ayan guys, i-share ko lang guys yung Electown na to. Ayan. So sa mga hindi na pala nakakaalam, so sa Dico ako nag OJT nung ako ay kakagraduate lang sa electronic technician course. Doon ako na OJT, kaya nagsawa ako sa Electown unit na ginagawa namin doon. So since malala ko 2002 yata yun. Yan, 2004 mga ganon. So matagal na. So siguro ito na manufacture ito. So mga ganong ano pa, baka mga 2000. Yan. So pero tingnan nyo naman guys, oh. Ang gaganda pa ng mga pyesa niya. Yan. Nabaha na nga lang to. Pero tingnan nyo naman yung pyesa. Buo pa rin. Titibay. Kung mga modelo to lang ngayon na mga ngayon, siguro kalawang na to. Wala ka na mapakinabangan. So ito, yan, ganda pa ng pyesa. Ayun, halos wala pang kalawang. Pero nahugasan din daw na may-ari ito last Ulysses pa. Ibig sabihin ilang taon na rin lumipas, 2014 na ngayon, 4 years na rin. Tingnan nyo naman, ang ganda pa ng, halos ganda pa ng pyesa. Yan. So bago ang lahat pala, shoutout muna pala sa naalala kong si naging mentor ko doon, si Ronnie at si Lakay. Hindi ko na maalala yung apelyido nila. At si Sir Manding. So hanggang ngayon yata si Sir Manding nandyan pa ngayon sa Dico ngayon. Siya yung in charge sa service center nila. Dico Quiapo. Ayan. So shoutout sa inyo kung naka-follow kayo sa akin or naka-subscribe kayo sa aking mga YouTube channel. So shoutout sa inyo sir, at kayo yung naging mentor ko. Ayan. Since ako ay nag-OJT pa. Yun, nagkarwas pa. So ito guys, nabili ko ito dito sa lugar namin. At di ko tinanggihan kasi yan, alam ko yung kalidad ng Electown. So made in Philippines lang din naman kasi to. So Dico, yan, Dico made. Yan siya, oh. At yung kanyang transformer maganda kasi naka AI type siya. Hindi yan. So kinalas ko na to kagabi kasi balak ko na hugasan. May mga tira-tira pang ang putik. Ayan, oh. Ayan, oh. So kinilas ko na lahat. Ito nga, hugasan ko pa. Ayan, oh. Ganda pa ng kanyang mainboard. Kunala ko kung DB audio lang to, sigurado yung mga layout niyan ano na siguro, baka kalakalawang na pati yung mga resistor na yan. So sure ito papalitan natin ng mga volume yan, pati sa tone control lahat. Bukod lang pala dito sa selector kasi ito matibay naman to. Yan, ito yung rotary, ano ba tawag nito, kalimutan ko na. Purple yata to, triple rotary switch. Ito naman purple. Apat yung ano niya kasi, apat yung sa gitna. So kaya purple siya. Ito triple lang. Ayan.
Okay, isingit na naman natin itong amplifier na Electown. Update lang tayo guys sa Electown na ito. So ito ano bang huling ginawa ni Ronel dito? Ayun, nagpalit na siya ng ano guys, mga volume. Pinapalitan ko ng mga volume sa mic, tone control, at yung pinaka master volume pala. Ayan, pinaka master volume. So, at may mga napalitan na rin sa mga capacitor dito na nakakita niyang bulok or putol na yung paa. Andito yata yun. Ayan o. Saan ba yun? Ito. May mga putol na yan na paa. Meron pa nga o. Pinalawang na. So, yan. Papalitan pa natin yan. Yan. At ito, nilinisan na natin, winashing na natin ito pala. At napatuyo na rin. So kasi nga inaano-ano natin, saglit-saglitan lang natin to. Bago natin i-plaster yung mga board na yan, double check lang yung mga capacitor para isang kalasan na lang at isang gawaan na lang. So ito okay pa dito. Meron pa dito yung portion. Ito mayroon tayong mapalitan pa nito sa ano ba to? Mic section. 1/50 volts capacitor. Hey, check sound. Hey, check, hey. Okay. Yan. So yan, tuloy tayo. Yan, nadali na natin. Okay, ano bang ginawa natin ito? And guys, chinek na natin yung na-check natin yung transistor na yun pala. Nagpalit tayo ng transistor na C1815. So isang NPN transistor. So ano siya? Mayroong leak yung mic para para sa mic 1. Mic 2 pala. Para sa mic 2. So yung transistor na yun. Naputol na nga yung paa kasi ito may leak na yung emitter base nya or emitter collector, may leak na siya, kaya nagpalit tayo. Tapos kung napansin nyo kanina tinesting natin, Check, hey. walang echo tsaka mahina yung mic. Yan. So nagpalit tayo na ng 2399 IC. Ayan siya. So pinalitan ko na yan. May supply naman yung 5 volts kasi may Zener diode yan dyan. Tapos ganun pa rin, wala siyang echo. Kaya nag-decide ako na palitan na lang yung IC na yan. Ayan, testing natin. So dito na natin ilapag. Okay, power on. So ito na yung mic 2. Mic 2. Yan.
Test it, test, check. Check. Hey. Hello. Yan. Hey, check. Hello. Yan. Yan, okay na guys. Sa wakas, nadali na natin. Natapos na. At ipa-plaster na lang natin doon sa kinalagyan niya. Okay, so final testing tayo. So ito na, nakabit na natin yung mic section. Ayan. At meron na rin tayong speaker. Tapos naglagay din tayo dun sa center speaker. Ayan, mamaya ititestin din natin yung surround speaker. Okay, so meron tayong input na signal. At naka-ready na rin yung ating music. Okay. Yan, power on. Ayun. Lakas talaga ng blue pan niya. Okay, so volume. Yan. Okay. Okay, gumagana na yung loudness. Try natin yung center kung gumagana. Off muna natin yung main speaker. Tapos i-on natin yung button para sa surround. Ulit natin. Angat pala. Kailangan pala nakaangat guys, baliktad. Yan. Yan, surround. Okay, so gumagana yung ating center. Ito yung volume ng center. Okay, try natin yung center, yung surround na naman pala. Okay, surround volume. Ayan. Okay, gumagana. Siyempre yung kabila pa. Lipat na rin natin itong isang speaker sa left. Okay, off muna natin yung main speaker. Testing muna natin yung surround. Yan. Okay, so gumagana. Yan, patayin natin. Patayin natin yung speaker, main speaker. Okay, so okay na guys. Ay, salamat. Nabuo na yung ating patagal-tagal na ginagawa. Okay, so yan na. So obserbahan na lang natin to. Tapos tatakpan na lang natin. Yan.